Alright, so welcome sa another episode natin. So ang gagawin natin ngayon is pupunta tayo ng Pampanga. Karamihan ng mga nagbabike ay ganun. Hindi sumusunod sa traffic signs, traffic rules. Dahil ba hindi sila matitiketan? Dahil sa hindi nila alam ang traffic rules. Ayun, victory. So sa sarili kong pananaw, kahit nga yung mga 250cc kaya nang mag-expressway. 250cc and above, sisiw na yung expressway sa mga yan. So 150cc medyo alanganin ako kasi magaan eh. Kasi ito medyo may kabigatan na tong motor na to. Pero ramdam mo pa rin yung crosswind pag nasa lubong ka. Pag nagulat ka, yun, delikado. So what more kung yung mga magagaan. Pero kaya naman siguro. Pero yun nga, dapat 250cc and above. Okay na tayo dyan dapat. Kung hindi man i-allowed yung yung mga 150cc, 250cc above, so okay na yan. Win-win situation na yan. Pero dahil sa pandemic, mansin nyo, maluwag itong traffic na to, maluwag na to, moving. Unlike dati yan, usad pagong kahit ganitong umaga. Rush hour nga to eh. Pero ngayon tignan nyo, smooth ng biyahe. So pag ganito, si Duke okay na okay yan. Basta umaandar ka, hindi mo mararamdaman yung init. So yun nga, medyo may kalakihan na rin tong motor na to. Kaya malaki na nga ako eh. Pero di pa rin ako nakokomportablehan pag traffic. Shoutout tayo sa mga kaibigan natin. Shoutout kay Dudes, Papa Dudes, shoutout. Kay Boss Sato Mundo, shoutout. Kay Paring Ricky, shoutout. Kay Paring Esmil, shoutout. Sa mga ka-teammates ko sa Trouble, shoutout sa inyo. So kasi dito ginagawa yung exit pa NLEX. Palpak kasi yung design yan eh. Yung mga pupunta ng Quezon, Novaliches. Novaliches nga ba? Basta yung Novaliches na kalsada kasi dyan ang alam ko eh. Nandito sila sa left lane, tapos mamaya pupunta silang right lane. So hindi sila naka-pwesto agad. Tapos yung mga naman nandito sa right lane, ito, punta pala nila NLEX. So papalip sila. So doon nagkakabuhol-buhol.
dito tayo. So yung motorcycle lane, alam ko wala na ngayon, hindi na implemented kasi nga yung bus lane nilagay dun sa left, sarado siya. So yan, parang ginaya yung ano dyan sa Indonesia. So nung nagpunta ako ng Indonesia way back around 2012, so ganyan din. Kaya problema sa atin, yung pintuan kasi ng bus nandito sa right side. Yung pag ginawa mong ganyan, bababa yung tao right, iikot pa or dadaan dun sa harap or likod ng bus. Okay, so dito medyo lumuwag. So balik tayo sa bus. Ayun nga, ayun yung pintuan niya, tignan nyo. So umiikot yung tao sa pila. So hindi siya designed na nandun siya sa gitna. Dapat dito siya sa gilid kung susundan yung pintuan, or i-modify siguro malaking gastos yan. So dito tayo sa NLEX. Itong kalsada na ito, nakita ko bubuksan nagbutas sila dyan. Ayan, nagbutas sila dyan. So si Manong akala na tayo small displacement bike, tapos kita niya nandok pala. Alright, so ito na tayo sa NLEX. Yung hangin medyo ngayon, tahimik ang hangin, so wala tayong masyadong nararamdaman na hangin. Minsan kasi pasalubong yun talagang ramdam mo yung bigat sa katawan, pero ngayon lang, sarap lang.
Okay, so hindi ako nagsalita masyado kasi medyo binilisan natin. So dito tatambay muna tayo sa kilometer 23 ng Petron Marilao NLEX. So dito shoutout tayo, shoutout time sa mga kasama natin. So doon tayo sa kabila. Ayan, wala yung mga riders pag ganitong araw eh. Okay, paano nakapasok yung Bajaj dito na yan sa expressway? So wala naman exciting dito sa NLEX eh. Ano lang, boring na straight. Yun, so maraming nabago, no? Pati sa pag-travel natin. So nalimatahan tayo, hindi tayo makapunta kung saan natin gusto. Halimbawa dati gusto kong mag Tagaytay, gusto kong mag Baguio, gusto kong mag Subic, gusto kong mag Boracay, Palawan. So anytime basta may pera ka at may panahon, go. Pero ngayon nalimitahan tayo. Ang kagandahan lang ng ng lockdown, so medyo nabawasan din siguro yung mga nakahawakan ng virus. Tapos yung mga tao, yung mga priorities nagbago. Although marami talagang naapektuhan nitong pandemic na to. So makaka-recover naman tayo. Kaya lang matatagalan yan. At sana maging successful yung vaccine na pinag-aaralan. Marami yan eh. So race, naging race pa siya. So yun nga lang, yung race nung minamadali dapat ma-mitigate yan, ma-mitigate yung risk.
So behave na tayo dito. So takbong ano na tayo, Shabi. 14 kilometers na lang. Ang bilis ng biyahe. Pag ganyan ka lang sa NLEX, sarap po. Okay, 7 kilometro. 7 kilometro. Bibili ako ng ano, sisig kasi maaga pa eh. So marami pang sisig yan. Ayan o, diba? Ang lakas ng hangin. Tinitignan ko lang siya ng konti. So yung mga truck talaga pag malalaki, pag dinaanan mo, ano eh, mararamdaman mo talaga eh. Ano yun? Halaman ba yun? Sabi dito, speed check by radar, observe speed limit. Oh, kine-check daw ng radar. Ang problema sa motor, walang plate number sa harap. Eh di ba nga yung ibang mga nag-overspeeding dito sa NLEX, ang ginagawa eh tinatanggalan yung plaka o tinatakpan yung plaka nila sa harap. So para hindi sila mahuli. Eh itong motor walang plaka. So kailangan makita, magtugma yung picture nung nakuhaan ng radar. May nakatingin. Nagpakitang gilas lang tayo dun sa nakatingin dun sa van. Kaya medyo hinataw natin ng konti. Okay, Angeles na in 1 kilometer. Angeles exit. Ang bilis. So dito na tayo. So ano na tayo, so chill na tayo. Chill. Pag ganyan lang under mo dito, parang kang ayan, tumatakbo na ng 86. Parang ka lang ano, tumatakbo ng 30. Okay. Ayun. Meron siyang engine brake. Nakaraan may pumasok dito eh. Hindi niya pa siguro kabisado yung kalsada. Papunta siya ng south. Dito siya pumasok. Ayan, dito siya. Imbis na dun sa... Diyan kasi may kanan na dyan eh, bago magtulay.
tayo sa RFID. RFID. Ayun, nakalis na yun. Dito na tayo. Alright. So yun na muna tayo.